Hi, my name is Josh Ceballos and I am affiliated being a public servant as a SK Kagawad in Pasay City. Yung conflict is all about communication. Example din sa amin, meron kasing conflict in terms of financial problems, burden and everything. Like yun yung pinaka nag-lead sa pagtatalo na hindi nila masettle as one. When I was the age of 13 or 14, my mother planned mag-abroad kasi in terms of practicalities, syempre we know naman na ang pera nasa ibang bansa. Then my father was, as far as I know, yung ano siya, technician ng airplane. Then syempre, ang misconceptions kasi pagdating sa pagiging mekano, command or technician, basta more on sa airplane ka nagtatrabaho or airport. Wealthy ka, malaki yung expectations nila na salary mo. Pero turns out, early retired siya for the age of 56, I guess. But then again, my mother decided to be a maid in Bahrain. Then, life is too difficult for us to handle knowing na ang mother kasi, it has a major role sa family. Both parents naman. But ang mother kasi, di baling mawala nga ika nila ang father, basta andiyan ang nanay, buhay ang pamilya. Pero kapag ang father ang nagsettle, hindi ganun mabibuild up yung family. Imbes na maging routine namin is to have this bond as one na yung thickness ng blood, it changed. So, syempre, as we recognize those pagsubok, we tend to have this experience for us to easily execute na eh. Ay, eto na, encounter ko na to. So, therefore, madali ko na lang to ma-handle. Ang ginagawa ko kasi as the eldest, I don't tolerate yung mamaya na, bukas na. Though sinasabi ko sa mga siblings ko for them to benefit it, yung mismong significant impact na ito sa kanila, 'tong gawain na 'to. Para alam mo yun, matuto sila sa bawat gawain. Being the eldest, siyempre kung ako lang makaka-experience nito, like ako lang ang may alam kung paano gawin. Paano ka? Example, yung babae kong kapatid, to the point na magkakaroon ka ng pamilya, dapat alam mo maghugas ng plato, magwalis, yung mga basic house chores. It will depend on the ano kasi sa gawain. Pagdating kasi sa gawaing bahay, ayan, hangga't maaari pina-practice ko at ina-exercise ko sarili ko na dapat continuous yung gawain. Pero pagdating naman sa school works or activities, ine-enhance ko naman yung skills ko to be professional. If the deadline is gonna be for tomorrow, 11:59 PM, gagawin ko na kaagad siya once na binigay sa akin. Kasi time is too precious for me. Lalo't na yung balancing the time and energy na mag-grow ka. Oriented ka sa mga bagay-bagay na giginhawa mo rin. Sa anger issues, yung temper kasi nila sobrang ikli lang. Ang father ko kasi to discipline us, the more na irritable siya sa ginagawa mo, either foul words or physical ang gagawin sa'yo. But the way na paluin kami, yung range ng kamay niya sa mismong body part mo, like yung distance napakaikli lang na hindi talaga masakit. Para ma-feel mo lang na talagang sincere yung galit niya towards you. But then again, syempre, as you are young, parang nape-perceive mo yung ganong klaseng pagdidisiplin niya in a negative way. Na parang to the point na lagi na lang ako yung mali, lagi na lang ako yung may nagagawang hindi tama, lagi na lang na nababurst out niya sa amin. Pero ang ano din naman, thankful ako kasi to the point na there are people talaga na naka-surround sa'kin to make me realize din to the point na he's your father. No matter what happens, your blood is thicker than water talaga. Like kahit anong gawin mo, mahal ka niyan. Then umabot rin naman sa punto na ano na ako, na I decided to leave them. Kasi yung toxicity ng ano kasi ng ganong klaseng mindset na yung temper mo
tapos yung foul words na mare-receive mo, tapos yung pamimisikal pa na siyempre sa'kin parang ano yun, eh, parang ang dating is galit siya sa'kin, ayaw niya sa'kin. Napapaisip tuloy ako ng dahil ba sa pagiging member ko sa society ng pagiging, gay, ayaw mo sa'kin? Na to the point na yung misconceptions ah, ng ibang tao sa gay na to the point na kapag gay ka, ganito yung mga karumal-dumal na ginagawa mo or to the point na parang yung ano nila sa'yo, tingin nila sa'yo is kadiri. Like yun, kasi I grow up with a family na very conservative, very religious, very ano, strict. Kumbaga very dominant yung pagiging ano nila, I mean say na ano na lang siya, na barako yung term, barakong, lalaki na ayaw nila sa bakla, sa gay. So, turns out siyempre para hindi ko ma-deviate yung ano ng ano ko, ng father ko, I turned to be decent. It shapes me to be more, alam mo yun, formal. Kasi yung galit niya, lagi ko na naiisip na to the point na, alam mo, 'pag bakla ka kasi, ang tingin nila sa'yo is para kang ano, lason sa lipunan. So ayun, sa bawat, araw na nagdaan during the pandemic, it actually make me ano din, eh, ah, think na para hindi magalit si daddy, I would be more formal to wear, to present myself, outside then para hindi nga siya ano, hindi hindi niya ako pagalitan, hindi niya ako kumbaga prevent ko na mangyari yung mga bagay na ayaw ko or hindi ko gustong mangyari para sa akin. Kaya yun, it's all about the temper. Hindi naman kasi lahat kayang masagot ng ano, na pagiging aggressive, na pagiging ano, na pagiging magagalitin or like yung violence has never been an answer to every ano, situations. Like yun yung pinaka-ano ko dun na hindi hindi porke may dinadanas ka or may, dinadala ka na ano sa dibdib, ibig sabihin ipo-project mo sa'kin. Hindi naman puwede ano, like siyempre in psychology like ikaw mismo as an individual, kung gusto mong i-ano sa ibang tao, dapat mag-start mo na yun sa'yo, 'di ba? Oo, hindi hindi naman siya gano'n kadali talaga mai-manage. Kaya when I discovered yung ano, yung about meditation, inaano ko siya, eh, like ginagawa ko na siya daily. Not totally daily, but whenever I feel so uncertain about myself. For instance, abot sa puntong galing ka sa school, galing ka sa service, pagod ka, tapos makakarinig ka na lang ng foul words, tapos away. Nakakaano kasi, nakakarindi. To the point na, Diyos ko, magpapahinga ka na nga lang, tapos yun at yun yung may encounter mo. Yung ma-expose ka pa sa ganong klaseng, siyempre mafe-feel mo yung involvement dun sa ano, kasi siyempre you love them. Therefore, magiging, relevant ka din dun, kumbaga madadamay ka rin. So, ang ginagawa ko, lalabas na lang ako ng bahay, then maglalakad ako from our house to Parañaque to ano, to the church sa may, Our Mother of Perpetual Help. Wherein doon I often pray, then may ano, eh, ang laki ng, ah
ano niya sa'kin, effect. Kasi to the point na yung pag-iisip ko is na ano, humuhupa yung grudge, yung mismong dinadala mong problema. So, pag-uwi wala ng ingay, wala ng ano, then dire-diretso na yung tulog. Then another day to come na naman, another problem to ano, to encounter. Siguro dahil na rin talaga yung influence ng ibang ano, adults. Or kaya kahit sabihin natin kasi sa school din naman, isa rin naman din very beneficial yung lessons na tinuturo sa'yo. Siyempre, sa akin, there's this scenario na nung ano din siya, nung pandemic. Then ako, tapos two of my youngest, siblings, ano, doon kami sa pinangungupahan namin bahay. Then since my mother is at abroad, tapos yung father ko nga nagfu-full-time driver that time. Ako yung responsible sa kanila. Then bato ko yung ano, object na 'to. Then umano yung parang nagkaroon ng blood na namuo sa mata ng kapatid ko. Then umabot sa punto na ano, siyempre nung nakita ng father ko hindi mo naman puwede itago yun, eh, lalo't na obviously makikita yun ng kung sino man. Kasi mata yun, lalo't na malaki yung mata ng kapatid ko. Well, obviously mahahalata mo. 'Di siyempre as he got home na nga, pagod siyempre yun na rin. To the point na nagalit siya kasi pagod na nga siya lahat-lahat tapos eto pa yung madadatnan niya. So, physically na ano ako siyempre, parang yun yung way niya on how na maano ako, eh, matuto ako sa mga actions ko before. Well, I'm still young that time, hindi ko pa totally alam yung mga bagay-bagay like alam mo yung tama at mali, pero hindi mo ma-classify kung saang category ka dapat mo gawin. Then ayun, umabot sa punto na na-pisikal niya ako, then dun, yun nga yung point na I was planning to leave them. Then he actually grabbed my feet, nag-aano siya ng mercy na to the point na, "Wag mo akong iwan." Kasi hindi niya naman maaasahan yung mga siblings ko, eh. Like I'm the only one na with this high potential na makakaano nga sa mga kapatid ko. Kumbaga yung security ng ano sa bahay. Not just the security na yun sa anong aspect na yun yung sa safety, no hindi. But rather yung sa lahat na ng ano, pagkain, education and everything. Like yun yung ano dun. Pero sa'kin siyempre, there's this another person again na kinausap nga ako. Then make me think na, ay oo nga pala mali yung naging decision ko. Then I went back home. Then 'tong second lazy ng kapatid ko, ano daw bang problema? Sabi ko, "Wag ka na makialam kasi it's about you. I'm jealous because ikaw wala kang ginagawa sa buhay, kakain ka lang. Pero ako, lahat ng burden na sa akin. Oo, panganay ako sabi ko, pero lahat ng member of the family has a major ano, eh, role sa ano, lahat tayo may kanya-kanyang obligasyon at responsibilidad. Pero nasa atin kung paano natin gagampanan yun. Pero since gano'n na nga yung father ko, may pagka-homophobic, I tend to ano na rin, na isipin na hayaan mo na lang sila. Kasi nakakapagod din kasi kung yung gano'ng klaseng cycle, nakakapanatili pa rin siya sa ano niyo, sa presence niyo. Like to the point na saan ka na lang talaga lulugar. Support system, first, teachers. Kasi all of the faculty teachers na ano ko, naging close ko. Kasi I'm one of the ano, eh, very active na student. I always recite whenever I know the ano siyempre. But somehow, siyempre pagdating kasi sa trabaho, trabaho lang, walang personalan. Hindi sila puwede mag-interfere sa problemang family, lalo't na teacher lang naman sila. But then again, since yung closeness namin is very intact. Nagpo-post din ako, ako dati sa father to the point na parang hindi maganda yung pakikitungo sa'kin. Then sinasabihan nila ako na hindi tama yung ginagawa mo, hindi magandang basahin or pakinggan lalo't na the image of your father is being ano, eh, rotten. Kumbaga siyempre family niyo yan, supposed to be sa house lang, hindi siya puwede mag-exceed.
sa exterior part ng house na. So, ayun lang din. Kasi ang dami mong matututunan, in terms of maturity. Mag-excel ka sa bawat problems or leveling ng problema na maano mo, na dadating sa iba. Well, I believe my only strength is them, Kasi despite all of the hardship nga, yung pagiging, pangit ng nakaraan or hinagpis o ano, nandun pa rin talaga nananalaytay yung love ko sa kanila na wala naman akong iba pang pangarap kundi sila, makakain sila ng masarap. Siyempre kumbaga in a circle of life, yung part na merong, line dun, iikot yan. It would rotate then to the point na pupunta ka sa baba, then magro-rotate ka ulit sa taas na it represents kapag nasa taas ka siyempre maginhawa na. Pero kapag nasa baba, hirap ka ulit. Pero sabi ko regardless of the status or the situation na maano nga namin, I would continue my dreams for them to benefit. Kasi hindi ko na nga nakikita sarili ko na mag-family, na mag-build ng ano, ng sarili kong roof. Sa ibang partner ba, kasi I always think na gusto ko sila muna. Gusto ko sila muna makatikim ng rangya ng buhay. Kasi ang father ko matanda na, mother ko bata pa. Pero sa tingin mo ba, sa pagiging bata ng mother mo, it's gonna be staying the same ano age? Kumbaga hindi naman tayo ano, bata palagi. So, bukas makalawa makakaramdam ng ano yan, ng pains or whatsoever na sakit. Kaya gusto ko magsumikap kasi ayoko nang danasin ang nakaraan. Ayokong maghirap silang muli. Kasi since lahat nga sa'kin like nakapasan talaga sa ano ko, sa shoulders ko. Siyempre lahat aakuin mo, lalo na yung responsibilidad as the eldest. Na to the point na ikaw at ikaw lang din talaga yung mapag-ano nila, mapagbabasehan nila. Ikaw lang yung pagsasandalan nila na ang hirap din at some point kasi ang bigat, 7 kami tapos isa lang ako. Carrying those, figures in your own shoulders na wala ka naman totaling ano at saka nagkakaroon din ako ng doubt sa sarili ko kung kakayanin ko ba na mag-overstep sa another path sa buhay ko. Kasi hindi naman ako magaling sa numbers. Hindi naman ako magaling katulad ng ibang tao na magaling mag-English, mahaba yung vocabulary, na very competitive sa lahat ng bagay. Pero sa akin ang pinaka-concept na inaano ko, na sinasabi nila, matatalo ng madiskarte ang matalino. Kasi when I was, senior high school, hindi ko lubusang akalain magwi-with high honor ako with 2 consecutive grading level. Ay parang kumbaga sa isang sem na both grading periods, consistent yun. But then again, nang dahil lang sa hindi nga ako nagpo-procrastinate, I always pass my activities and my, requirements on time or before the deadline. Na-achieve ko yun with high honor. Sabi ko, hindi pala kailangan na makipagkompetensya ka sa mga taong may kakayanan na maging ano sa buhay. Pero sa akin, in terms of perseverance talaga, ayun yung kaya kong i-provide. Kasi nito lang din, pumasok ako sa company, sa BPO company, then SK pa ako. Then at the same time, isa akong estudyante at panganay. Balancing those fields, ang hirap. Kapag nasa BPO company ka, mostly graveyard ang pasok mo. Uwi mo madaling araw or umaga na. Then magko-contradict pa yung schedule ng ano, sa pagiging public servant mo. Paano pa sa school? Maraming activities sa school, maraming projects, maraming, events, maraming, extracurricular activities na papagawa sa'yo. Paano pa sa bahay, 'di ba? Ayun, realization ko, dun mas nag-focus yung, "Ay dapat ganito, dapat ganyan." Hindi po puwedeng may singit ko pa ang gala, yaya ng inom or whatsoever. Like yung balance ng mga bagay na yun. Nakakaano din siya, nakaka-develop ng pagkatao at to the point na sila ang hilig nilang ano, "Bukas na yan, mamaya na yan." Pero ako hindi. I always practice, professionalism and then yung sa pagiging ano nga, procrastination na behavior. I might say na lang na think before you act or do it. Kasi
Every decision you make kasi katulad ko, naging decisive ako that time when I was leaving them. Pero oo nga, wala kang problemang tatahakin. Pero sa tingin mo ba without them, wala ka pa ring ma-encounter na problema or dadanasing problema, meron ka pa ring haharapin. Like to survive yung ah, sustento ng magulang, kaya mo ba at your teen days? Siyempre hindi. You have to provide to yourself na to the point na pangkain mo, yung needs and wants mo, 'di ba? Other necessities in life. Kaya ang hirap. Kaya ikaw, bilang isang individual, you should think the possibilities. Lalo na yung inevitability ng ano, ng mga bagay-bagay. For example, sa school, I was planning to continue my career sa BPO. Pero hindi eh. Sabi ko rin sa sarili ko, kung magpu-pursue ako dito sa field na 'to, ano kayang mangyayari sa'kin kapag binitawan ko 'to? Oo nga, kikita nga ako ng pera. Makakatulong ako, makakapag-provide ako. Pero short term lang 'yun. Sabi ko, dito na lang ako sa long term instead of the short term. Marami namang ibang kumpanya din na puwedeng kumuha sa'kin kasi may experience na ako. Pero ito bang diploma, kapag hindi ko ba siya tinapos, ano na lang ako, 'di ba? Like 'yun yung pinaka pumasok sa'kin, choosing two options na pang long term at pang short term. Pero siyempre, nag-ask din ako ng opinions of others at nanghihingi din ako siyempre ng sign kay God na to the point na nahihirapan ako. Okey lang maging decisive ako, pero bara-bara lang kasi ang tingin ko sa pagiging decisive, eh. Walang proper flow or ano, eh, accordance ng planning. Pero dun man ang nakalap kong impormasyon sa opinyon ng ibang ano, tao is to enter the world of pang long term. Kaya sabi ko, 'di baling ano, kalimutan ko na muna ang ano, not totally kalimutan, pero itabi ko muna ang pagtatrabaho kaysa sa hayaan ko yung pag-aaral ko.